Maraming contestants ang dumaan sa The Clones, pero ilan lang ang talagang nagkaroon ng pagkakataong manatiling bahagi ng Eat Bulaga sa loob ng mahabang panahon. Sa dami ng mga sumubok, sa dami ng mga nagpakitang gilas sa entablado, at sa dami rin ng mga talentong mabilis na sumikat pero mabilis ding nawala, may ilang pangalan lamang ang tuluyang tumatak sa isip ng mga manonood. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Roel Carino. Marami ang nag-aakala na ang mahusay niyang pagkanta ang pangunahing dahilan kung bakit siya nanatili sa programa. Totoo na malaking tulong ang talento niya, at hindi maikakaila na isa siya sa mga contestant na may natural na galing sa pag-awit. Pero kung susuriin ng mabuti, hindi iyon ang pinakamahalagang dahilan. Ang tunay na nagbigay sa kanya ng matibay na pwesto ay ang kakayahan niyang mag-adjust sa halos lahat ng hinihingi ng isang live noon time show, at ang pagiging handa niyang gampanan ang anumang papel na kailangan ng programa. Noong sumali si Roel sa The Clones, agad napansin ang kanyang husay sa pag-awit at ang kumpiyansa niyang humarap sa audience. May mga contestant na magaling sa boses pero kinakabahan kapag nasa harap na ng kamera. Mayroon ding maganda ang dating sa entablado pero hirap makisabay kapag live na ang takbo ng programa. Kay Roel, nakita agad na hindi lang siya basta may talento, kundi may presensya rin siyang kayang humatak ng atensyon. Ngunit ang mas mahalagang nakita ng production ay ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga tao. Hindi siya iyong contestant na nakatuon lang sa sariling performance. Marunong siyang makisama, makinig sa mga direktor, at tanggapin ang anumang papel na ibibigay sa kanya. Sa isang programang araw-araw ang live broadcast, malaking bagay ang pagkakaroon ng personalidad na madaling katrabaho at kayang sumunod sa mabilis na takbo ng produksyon. Hindi sapat ang magaling ka lang sa isang aspeto, kailangan mong maging maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Habang tumatagal, unti-unti siyang binigyan ng mas maraming pagkakataon. Hindi lang siya nanatili bilang singer. Isinama siya sa iba't ibang production numbers, comedy segments, acting performances, at maging sa hosting. Ipinakita niyang hindi siya nakakulong sa iisang talento. Kapag kailangan ng singer, handa siyang kumanta. Kapag kailangan ng aktres sa isang comedy sketch, kaya rin niyang makisabay. Kapag may espesyal na presentasyon, mabilis siyang nakakaangkop. Kapag may kailangang mag-fill in sa isang segment, hindi siya nagdadalawang isip na sumubok. Ang ganitong versatility ang isa sa pinakamahirap hanapin sa isang television personality. Maraming artista ang may isang malinaw na lakas, pero kakaunti ang kayang magpalit-palit ng papel, ang hindi nawawala ang kalidad ng kanilang performance. Sa kaso ni Roel, naging malinaw na isa siya sa mga taong kayang sumabay sa anumang direksyon ng programa. Isa pang dahilan kung bakit naiiba si Roel ay ang kanyang pagiging propesyonal kahit dumaan siya sa isang malaking pagsubok sa kanyang kalusugan. Nang magkaroon siya ng seryosong kondisyon ilang taon na ang nakalipas, maraming tagahanga ang nag-alala kung makakabalik pa ba siya sa telebisyon. Hindi biro ang pinagdaanan niya, at para sa marami, sapat na sana iyon para tuluyang magpahinga na lamang siya sa industriya. Pero nang unti-unti siyang makarecover, bumalik siya sa Eat Bulaga na may parehong dedikasyon sa trabaho. Hindi niya ginamit ang kanyang pinagdaanan upang humingi ng espesyal na pagtrato. Sa halip, pinili niyang patunayan muli ang kanyang kakayahan sa bawat pagkakataong ibinibigay sa kanya. Ipinakita niyang ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa kung gaano ka kagaling sa simula, kundi sa kung paano ka bumabangon at nagpapatuloy kahit may mga pagsubok na dumaan sa buhay mo. Kapansin-pansin din na habang may mga bagong personalidad na pumapasok sa programa, nananatili pa rin ang tiwala ng production kay Roel. Hindi ito nangyayari kung wala siyang naiaambag sa palabas. Sa isang noon time show na patuloy na nagbabago upang makasabay sa panlasa ng mga manonood, mahalaga ang mga taong kayang makisabay sa bagong konsepto nang hindi nawawala ang sariling personalidad. Iyan ang isa sa mga katangiang paulit-ulit na ipinakita ni Roel. Hindi siya natatakot sa pagbabago. Sa halip, tinatanggap niya ito bilang bahagi ng trabaho. Kung may bagong format, aaralin niya. Kung may bagong segment, susubukan niya. Kung may bagong kasama sa hosting, marunong siyang makipag-ugnayan at makibagay. Sa ganitong paraan, nagiging mahalagang bahagi siya ng programa, hindi lang dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa ambag niyang tuloy-tuloy at kapaki-pakinabang. Marami ring nakakalimot na ang pagiging mainstay host ay hindi lang nasusukat sa dami ng exposure sa camera. Mas mahalaga ang pagiging maaasahan sa likod ng mga eksena.
Sa live television, mahalagang dumating sa oras, mabilis matuto ng blocking, marunong tumanggap ng pagbabago sa script, at kayang mag-perform kahit biglaan ang sitwasyon. Minsan, may mga eksenang kailangang baguhin sa mismong araw ng taping o live airing. Minsan, may mga segment na kailangang i-adjust dahil sa oras, sa reaksyon ng audience, o sa takbo ng palabas. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi lang talento ang kailangan kundi disiplina at composure. Ayon sa mga obserbasyon ng mga taong matagal nang sumusubaybay sa programa, ito ang mga katangiang patuloy na ipinapakita ni Roel, kaya nananatili ang tiwala sa kanya. Hindi siya iyong personalidad na kailangang laging i-remind sa trabaho. Sa halip, isa siya sa mga taong alam na ng production na pwedeng asahan anumang oras. Isa rin sa mga dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya ay ang pagiging simple niya sa kabila ng kanyang tagumpay. Hindi siya kilala sa paggawa ng malalaking kontrobersya upang manatiling usap-usapan. Mas madalas siyang mapansin dahil sa kanyang trabaho kaysa sa personal na buhay. Sa industriya kung saan mabilis kumalat ang intriga, naging kakaiba ang kanyang paraan ng pagbuo ng karera. Pinili niyang hayaang ang kanyang performance ang magsalita para sa kanya. Sa halip na umasa sa ingay ng chismis o sa pansamantalang atensyon ng publiko, mas pinili niyang magpakitang gilas sa mismong trabaho. At sa totoo lang, iyon ang mas matibay na pundasyon ng isang pangmatagalang karir. Ang respeto ng production at ng mga manonood ay hindi basta-basta nakukuha, pinaghihirapan ito araw-araw sa pamamagitan ng consistency at magandang asal sa trabaho. Sa mga pinakahuling episodes ng Eat Bulaga, patuloy pa rin siyang lumalabas sa iba't ibang segment at espesyal na presentasyon. Ipinapakita nito na hindi lamang panandalian ang kanyang naging papel sa programa. Habang may mga bagong host at bagong konsepto, nananatili siyang isa sa mga personalidad na pinagkakatiwalaan ng production. Ibig sabihin, nakikita pa rin nila ang halaga ng kanyang presensya sa palabas. Sa isang programang matagal ng bahagi ng kultura ng tanghalian ng mga Pilipino, hindi madaling manatili ng matagal kung wala kang naiaambag na malinaw at mahalaga. Kaya kung naroon pa rin siya, malinaw na may dahilan iyon. Hindi lang dahil kilala siya, kundi dahil may silbi siya sa takbo ng programa at may tiwala ang mga kasama niya sa kanyang kakayahan. Kung iisipin, maraming mahuhusay na contestants ang dumaan sa The Clones. Marami ang may magagandang boses at mahusay ding mag-perform. May ilan na mas malakas ang dating sa unang tingin, may ilan na mas dramatic ang style, at may ilan ding mas nakakaaliw sa isang partikular na segment. Ngunit hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong manatili sa Eat Bulaga ng matagal. Ang pinagkaiba ni Roel Carino ay hindi lamang ang talento niya sa pagkanta. Mas mahalaga ang ipinakita niyang consistency, disiplina, pagiging profesional, kakayahang makibagay sa iba't ibang segment, at pagiging maaasahan sa bawat pagkakataong kailangan siya ng programa. Sa madaling salita, hindi lang siya naging contestant na may magandang performance. Naging bahagi siya ng isang mas malaking sistema na nangangailangan ang taong marunong sumabay, marunong makinig, at marunong magbigay ng tamang enerhiya sa tamang oras. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit naiba si Roel Carino sa karamihan ng naging contestants ng The Clones. Ang pagiging mainstay host ay hindi nakukuha sa isang magandang performance lamang. Hindi rin ito nakukuha sa isang viral moment o sa isang beses na pag-angat ng popularidad. Ito ay bunga ng patuloy na pagtitiwala ng production, ng kakayahang magbigay ng kalidad na entertainment sa iba't ibang sitwasyon, at ng dedikasyong manatiling handang matuto at magbigay ng pinakamahusay na performance sa bawat araw na nasa harap siya ng kamera. Sa kaso ni Roel, malinaw na ang kanyang naging tagumpay ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng talento na sinamahan ng sipag, kababaang loob, profesionalismo, at tibay ng loob. At sa mundo ng live television, iyan ang mga katangiang talagang tumatagal.